Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ipinapatupad na Service Contracting Program ng Department of Transportation o DOTR sa Araneta Center Terminal sa Cubao, Quezon City ngayong araw. Sa pangunguna ng DOTR at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, layon ng Service Contracting Program na matulungan ang public transport operators na makapag-operate habang nagbibigay ng mga diskwento sa pamasahe at mas maayos na serbisyo sa mga commuter. Nagbibigay din ito ng tulong pinansyal sa mga operator ng jeep, UV Express at mga bus kapalit ng pagdedeploy ng mga otorisadong unit na sumusunod sa mga aprobadong ruta na nagbibigay diskwento sa mga pasahero. Nasa 20,000 mga traditional at modern jeepney, bus at UV Express ang inaasahan lalahok na service contracting program ng DOTR at LTFRB. Ikinagalak naman ng commuter na si Cynthia Dimabayaw ang 20% na bawas pasahe sa ilalim ng service contracting program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaking halaga po, lalo't may 3 akong nag-aaral na lang tapos may baby ako. So, yung magtitipid kong discount dito, yun nga po, mabibili ko siya ng ano pang kailangan sa bahay, kaya diaper, pandagdag. And ano na din, yun po, sana may ganitong program lagi para nakakatulong. Kasi yun nga po, di naman tumataas ang sahod, tumataas lang ang mga bilihin and like yung pamasahe. Samantala, nakatakda naman mamahagi ng cash assistance sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development. Mamamahagi ng tig-5,000 pisong cash aid para sa mga TNVS drivers sa Quezon Memorial Circle ang DSWD sa pamamagitan ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Kaya naman maaga pa lang marami na ang tao sa Quezon Memorial Circle at umaasa makatatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Pinabibilis na ng Department of Agriculture ang pagpapalawak na naaabot ng 20 bigas meron na program sa gitna ng energy emergency na nararanasan ng bansa sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng 20 pesos kada kilo na bigas sa buong bansa. Kinasa na rin ng National Food Authority ang kanilang buying price sa mga magsasaka para naman sa wet and dry palay, kung saan naabot ng hanggang 30 pesos kada kilo ang buying price upang maiwasan na bumagsak ang farm gate price. Target naman ng pamahalaan na paabutin sa 1,000 ang kadiwa site sa buong bansa bago matapos ang taon. Tinitingnan natin mabuti na ma-expand ito at yung sinabi ng ating Pangulo na palawakin pa at mas maraming Pilipino yung makinabang para sa programa nito. Inumpisahan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggiba ng upstream at downstream gate ng Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan, Quezon City. Layunin nito makabuti ang daloy ng tubig. Inaasahang matatapos ang paggiba ng nasabing gate bago matapos ang buwan ng Mayo. Maglalagay din ng mobile pump at retention basin bilang karagdagang hakbang upang masolusyonan ang problema sa pagbaha. Kaugnay nito, magpapatuloy ang dredging operation sa San Juan River na dinadaluyan ng tubig mula sa Matalahib Creek. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.